guys, hello mga katipid tips. Napanood nyo na po ba yung upload po natin nung nakakaraan yung tipid tips version ng palabok in a tub. So kung gagawin natin siyang extra income, mas maganda is merong pagpipilian. Kaya ngayon, dadagdagan po natin at gagawa po tayo ng no-bake mac and cheese or no-bake macaroni and cheese. So madali lang at tipid lang din po yung mga ingredients po natin. Pwedeng panghandaan at higit sa lahat is pwede po natin itong negosyohin. Kaya ngayon, mag-start na po tayo. So ngayon, ang unahin po natin ay yung pagluluto po ng ating pasta. Ipakulo na po tayo ng tubig. So madali lamang naman po itong lutuin kasi sa pinakang packaging po nito is meron na pong instruction kung paano po lulutuin. Basta ang mahalaga po doon is huwag po nating lalabugin yung macaroni po natin. Dito sa tubig na pinakulo ko, maglalagay ako dyan ng 2 tablespoon ng asin. Okay, so kapag kumukulo na, pwede na po nating ilagay yung ating pong pasta. After 8 to 10 minutes, is pwede na po nating patayin. Saktong-sakto na po yung luto niyan. So ngayon, ay sasalain po natin. Pagkatapos ay patutuluan po ng tubig. Para mag-stop na po yung pagkakaluto, yung pasta po natin para hindi po siya malapog. Pagkatapos, ibabalik ko siya dito sa pinaglutuan po natin. Maglalagay po ako ng oil para hindi siya magdikit-dikit. So, dahil naluto na po natin yung ating pasta, ngayon ay magagawa na po tayo ng sauce ng ating pong mac and cheese. So, ngayon unahin po natin yung oil. Kapag mainit na yung oil, pwede na natin ilagay yung ating bawang. So, kapag gisang-gisa na yung ating bawang, pwede na din po natin ilagay yung ating sibuyas. Lalaki pala nung sibuyas ko, so mas maganda dito is pino. So, siguro nung ginagayat ko ito, wala ako sa sarili. Bakit ang lalaki? Isang-isa na, pwede na po nating ilagay yung ating pong giniling na beef. So, pwede rin po ang pork. So, para sa akin, mas masarap po kung beef yung gagamitin po natin. Tapos, ito po ay nagkakahalaga ng 150 pesos. Ilagyan po natin yung ginayat po nating hotdog. Ito po ay tender juicy, yung regular, tapos ginayat po ng bilog-bilog. So, ito po, optional po ang paglalagay ng bell pepper. Ilagay na natin ang paminta, punang asin, tapos maglalagay tayo ng 2 beef cubes. So kapag tingin po natin ay natunaw na yung ating cubes, ngayon pwede na po natin ilagay yung ating pong sauce. So madami na pong pagpipilian ng mga sauce po ngayon. Nakadepende na din po sa atin. So, ang gagamitin ko po ay yung Royal Brand, tapos yung pork cheese. Tapos, meron din mabibili po nito na yung mga herbs na ang nakalagay. Dahil may hilig po kami sa cheese, ito po yung pinili kong pork cheese. Tapos, maglalagay na lamang po tayo ng herbs kasi meron naman po ako dito sa bahay. Tapos, yung pinakang lalagyan, nilagyan ko po siya ng tubig, estimate mga 1/2 cup para masaid po natin ng ayos. So, dahil tayo mga Pinoy is mahilig sa medyo matamis na spaghetti, lalagay tayo ng washed sugar, 2 tablespoon. Kung gusto nyo ng mapula pa yung spaghetti po natin, is pwede po tayong maglagay ng ketchup. So, any brand na gusto po natin. Or available sa bahay po natin. Estimate 1/4 cup po yan. Pagkatapos maglalagay tayo ng herbs. So, ito po ay basil leaves. So, ito po ay optional po lamang. So, pwede tayo dito maglagay ng oregano at saka ng basil leaves. So, kapag okay na sa atin yung lasa, ihinaan lamang po natin yung pinakang apoy po natin or pwede rin naman po nating patayin na. So, nakadepende sa atin kung gaano katigas or lambot ng ating pasta. So, pwede na po nating ihalo. Tapos, mix lang natin. Okay, so pwede na po nating patayin yung apoy po natin kapag na-mix na po natin ng ayos. Pag nagsama na yung ating sauce at yung ating pong pasta. Iseset aside lamang po natin to and then magluluto na po tayo ng pinakang cheese po natin sa ibabaw. Okay, so yung pinakang apoy po natin is alalay po lamang. Maglalagay tayo ng margarine. Ang brand po na gagamitin natin ay Kai Achievers. So, i-melt lamang po natin yan. At kapag okay na, maglalagay po tayo ng flour. So, sasabayan po natin ng halo para maiwasan po yung madaming buo-buo. So, kapag okay na, na-mix na natin ang ayos, maglalagay po tayo dyan ng evap. So, kahit anong brand, pwede po yon. So, bukod sa isang lata, magdadagdag pa tayo ng estimate mga nasa 90 ml kasi meron ako dito sa ref, sayang naman. Kaya, ang total ng inilagay is 450 ml. So, kapag wala ng buo-buo, ngayon, maglalagay na po tayo ng pinakang cheese whiz po natin. Pero kung wala po nito, pwede naman po yung cheese na nakabox. Lalagay po ako dito ng
cheese powder. So, dagdag alat na. Tapos, bukod doon, magpapadagdag din po ng ganda ng kulay. Ito naman po ay optional po lamang kasi pwedeng asin lamang naman po yung ilagay po natin. Mga estimate, nasa 1 teaspoon to 1/2 tablespoon. So, titikman lamang po natin yon. Basta, ang magiging lasa is medyo may tamis at saka alat. So, dapat ay balanse. Tapos maglalagay ako dito ng oregano o kaya ng basil. So magpapadagdag flavor din po ito sa no-bake mac and cheese po natin. So kapag okay na yung lasa, balanse na ang tamis at saka alat, so pwede na po nating patayin yung pinakang apoy po natin. Magpapackaging na po tayo at ang gagamitin po natin, ang size ay 500 ml na tub. Kahit anong lalagyan, kahit anong size, so pwede natin paglagyan. Depende po sa ipepresyo po natin. Bawat tub, maglalagay po tayo ng 267 grams. Hindi na yan, 266. So, doon sa niluto po nating cheese sauce, bawat tub, maglalagay po tayo dyan ng 1/4 cup. And tapos, ikakalat na lamang po natin yan. So, may timbang po ito na 50 grams. Pwede nating ibenta ng no-bake mac and cheese. Pwede rin naman na macaroni po lamang. So, syempre, mas mura-mura po ito kumpara po dito. Yan, bawat tub, nagre-range na po yan ng 340 grams. So, diba, hindi na din lugi. Parang sa isang tao is talagang busog na dyan. Yung pinakang finish natin, maglalagay tayo dyan ng kaunting basil sa ibabaw. So, parang pinakang design, lasa na rin. Diba? Kung titignan natin, is maganda naman. Takip na lamang po ang kulang ng ating no-bake mac and cheese. Saglit lang siyang gawin. Ang cute mga katipid tips. O, meron nagregalo sa akin ito. Okay, so ang nagregalo nito sa akin is isang doktora sa pinanggalingan kong ospital. Okay, so subscriber daw po natin siya. Paklaan niyo yun. Meron pala akong subscriber na doktora. Nice! Okay, thank you. Thank you. Diba, ang ganda-ganda. Pero yung pinakang plano talaga natin dito is yung no-bake mac and cheese. So, ito, binigay ko lamang po na option. Kaya hindi ko na po nilagyan lahat. So, yun, tikman na natin. Bango. Naamoy natin yung cheese, naamoy natin yung herbs. O, parang ang cheesy-cheesy nito mga katipid tips. Tapos, ayan, hahaluin lamang po natin yan. So, halimbawa, kung ito ay papa-order natin sa mga katrabaho natin, mga ka-opisina natin, so, i-microwave lamang po ito. Tapos, diba, mainit-init na po nating makakain. Napaka-cheesy. Ang sarap-sarap. Wow! Napaka-cheesy nito mga katipid tips. So, kung tayo mahihilig talaga sa cheese, talagang maa-appreciate nyo po itong ating no-bake mac and cheese. Talagang malalasa natin doon. Tapos, yung amoy po talaga, amoy cheese din. Siyempre, sigurado, nakadagdag din doon yung flavor na ginamit natin yung pork cheese na royal, di ba? Panalo. Wow! Tapos, tikman din natin tong wala pang cheese. Sarap siya kahit walang cheese na inilagay. Tapos yung amoy, ang bango. Walang tulak kabigin. Parehas masarap yung walang cheese sa ibabaw at saka ito pong nilagyan ng cheese natin sa ibabaw. Tapos ang kagandahan po dun sa pasta po natin, saktong-sakto lamang. Hindi siya labog, hindi naman siya matigas. So yung 8 to 10 minutes na pagkakaluto po natin, sakto po lamang. Kung napanood nyo na po yung palabok po natin nung nakakaraan, nakalagay din po sa tab. So, ayan, pwedeng idagdag din po natin dito para merong variation yung tinda po natin ng mga nakatang. Diba? Yung niluto po nating cheese sauce, kasya po yun dito sa 12 na tab. So, hindi ko na lamang siya nilagay para maipakita ko po sa inyo yung pwedeng pagpilian. Yung may cheese o kaya wala. Ngayon, kung gagawin to natin, income, magkano nga po ba ang puhunan dito per cup? So, mag-costing na po tayo. So, nagkuha na sila. So, ito, talagang mamaya ko uubusin pagkatapos nitong costing po natin. So, diba, kung napapansin nyo, yung nilagyan natin ng cheese, biglang nawala. Ang natira is walang cheese sa ibabaw. Katunayan lamang yon na masarap yung may cheese sa ibabaw. Although, masarap din po ito yung kahit walang cheese. So, masarap din siya. So, umpisahan po natin yung pinakang costing po natin sa pasta and sauce po natin. So, pagsasamahin na po natin. Sibuyas at bawang, 7 pesos. Salt at basil, 6 pesos.
pesos. Cubes at water, 16 pesos. Yung beef po natin, 150 pesos. At yung hotdog po natin ay 40 pesos. Ang total, 190 pesos. Pasta po natin, 48 pesos. I-plus na din po natin ang sugar. So, sabihin na po natin na 50 pesos. At yung pinakasauce po natin ay 87 pesos. Kaya ang total ng ingredients ay 364 pesos. Pero magpa-plus pa po tayo doon ng other expenses. So, sa pinakang tab po natin, so gagamit po tayo ng 12 na tab. Pumapatak po na 4.50 po ang isang tab. Ngayon, saktuhin na po natin ng 50 pesos kasi kapag pina-order po natin to, ibinenta po natin to, mas better may kasama na po isang tinidor. And then, kung maglalagay po tayo ng sticker sa ibabaw. Saktuhin na po natin na 5 pesos po ang isang packaging po kada isang tab. Okay, so naka 12 tabs po tayo, so may puhunan na 60 pesos. Mag-plus na din po tayo ng 50 pesos para sa labor po natin at sa gas po natin. So, yung sa gas naman po natin, saglit din lamang naman nating niluto. Kaya ang total po ay 474. Ngayon, i-divide po natin sa 12 tabs na magagawa po natin. At ang kalalabasan po nun ay 39.50 ang pinakampuhunan kada isang tab po ng macaroni. Okay, so macaroni pa lang kasi wala pang cheese sa ibabaw. Ngayon, kung ibebenta nyo ng ganito po lamang, so pwede nating ibenta ng 50 to 60 pesos. Okay, so nakadepende po yun sa atin. Kung ibebenta naman natin siya ng may cheese sa ibabaw, tuusin naman po natin ay yung cheese sauce na niluto po natin. So, umpisahan po natin sa pinakang margarine, 14 pesos. Cheese whiz, 46 pesos. So, sa iba na ginamit po natin, 42 pesos. Ngayon, sabihin natin na 45 pesos para sa flour na ginamit po natin, yung pampalapot. Cheese powder at saka cheese, pagsamahin na po natin, sabihin na lamang po natin na 3 pesos. Sa basil po natin, so sabihin na lamang po natin na 3 pesos para sa inihalo natin sa sauce at yung itinappings po natin. Tapos, mag-plus na din po tayo dito ng pinakang labor at gas po natin. So, saglit na saglit lamang siyang lutuin. Madali lang. Sabihin na po natin na 10 pesos, kaya ang total ng puhunan ay 121 pesos. Ngayon, i-divide po natin sa 12 tabs na malalagyan po natin na may sukat po na 1/4 cup. Kaya ang kalalabasan po nun ay 10.08 po yung pinakampuhunan po natin sa toppings na inilagay po natin dito. So, kapag pinalas na po natin dito, ang kalalabasan na po nun. So, 49.58 na po ang pinakampuhunan po natin bawat tab. Sabihin na po natin na 50 pesos. Tumitimbang po ito ng 340 grams bawat tab. Ito pwede nating ibenta ng 60, 70, 80, pero ako tutuusin ko siya sa 70 pesos. At kapag minenus yung puhunan, posible tayong tumubo ng 20 pesos po kada isang tab. At kapag tinimes po natin yan sa 12, so posible po tayong tumubo ng 240 pesos po dito sa niluto po natin. Para sa akin, yung pagluluto po ng mga ganito, pasta-pasta, pa-order online, pag pinagsama-sama na po natin yung pinakang tubo po natin, is malaking bagay na din po yun sa araw-araw. Kumbaga, makakasurvive po tayo sa mga daily expenses po natin. Okay? Para bago po ulit, nagtapos yung video po natin, ay meron po ulit akong naibigay na idea po sa inyo. Magagamit pang negosyo at panghandaan po. Okay, kita-kits na lang po ulit sa mga next video po natin. Okay, bye!